Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan. Nabigla si Ronald nang sabihin ng mama niya na may sorpresa siya na uuwi ang kababatan niya at dalaga pa at gusto ng ina na siya ang mapapangasawa ng binata. Pero matapang ang sinabi ni Ronald sa ina na may nobya na ito. Nagulat din ang matanda. Kaya nang tumawag ang nagngangalang Shirley, ay hiniling na sunduin sana ni Ronald ang dalaga. Tumanggi si Ronald sa sinabi ng ina, kaya walang nagawa ang matanda. At isang desisyon ang naisipan ni Ronald, at ang pagpapakasal nila ni Sheena, kaya hiniling sa ama ni Sheena ang pagpayag na pakasalan ni Ronald si Sheena. At ngayon, sa pagpapatuloy ng isang lingguhang kasaysayan pinamagatang, wala ba akong karapatan na magmahal? Dito sa ating dula, himig ng pag-ibig. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for. Paano kung itakwil ka bilang anak? Hindi ko gusto na nag-aaway kayo dahil lang sa akin. Ngayon pa lang, sabihin ko sa'yo, kahit pa itakwil ako ng anak, walang anuman sa akin. Nakahanda ako. Ano? May sarili akong pera. May ipon ako. At may sarili na naman ako na negosyo. Maliban sa negosyo ng pamilya namin. Pero Kung ganun, hindi tayo maghihirap. At ipakita ko kay mama na kayanin ko ang tumayo sa pamamagitan ng sarili kong pa. Ronald, Huwag kang mag-alala. Nakahanda ako na ipaglaban ang relasyon natin. At walang makakahadlang sa pagpapakasal natin. Ganyan palang sinabi sa'yo. Kaya naman wala kang dapat ipag-alala. ang ibig sabihin, hindi ko makasundo ang maging biyanan ko. So what? Ano ba naman? Ang importante ay hindi siyang makakasama mo. Paano kung iuwi ako ni Ronald doon sa kanila? Kung alam niya na hindi kayo magkasundo ng mama niya, ay gagawa ng paraan na hindi kayo magkasama ng ina niya. May bahay naman kayo. Pwede mo namang hilingin sa tatay mo na tumira muna kayo doon. Total, nag-iisang tatay mo.
Hindi ko alam, Glory. Pero naguguluhan pa rin ako. Ano naman? Ay, nako, talagang ganyan. May mga sagabal sa mga plano natin kung minsan. Sige, sa bagay. Nangako naman si Ronald na hindi niya ako papabayaan. Ganun naman pala eh. At magpakasal na kayo. Kahit hindi pumayag ang mama niya. Kahit simpleng kasal lang. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Hindi kailangang magarbo. Ang handaan kahit si Itay. Yan ang gusto niya. Oo, di kahit sa West o kaya sa Mayor. Ang importante, makasal kayo. Sorry, Iha. Hindi si Ronald ang kasama ko. Ang driver ko lang. Kuan, may meeting daw siya. At hindi pwede na ipagpaliban ng meeting na yun. Naintindihan mo ba, Iha? Sige na. Sige. Kung ganon, ikaw nang bahala. Pero, pinatay na niya ang cellphone. Oh, nagalit sa hindi pagsundo ni Ronald sa kanya. Kakabwisit. Sino kayang babaeng yun? Siyang dahilan na hindi ko gusto na sundin ang sinabi ko. Makikita niya. Hindi pwede na kung sino na lang dyan ang mapapangasawa niya. Kung isa lang napatay gutom, ang kayamanan lang na mamanahin ni Ronald ang habol niya. Ganon din na mukhang pera na gaya ni Jane na unang nobya niya. Nagalit si Shirley at pinatayan pa ako ng cellphone. Ano ang dahilan, Mama? Ang sinabi ko na hindi mo siya masundo doon sa airport. May nauna na appointment ko, Mama. At saka, marami dyan na kotse o van na markila. Maintindihan sana ninyo ako, Mama. Hindi pwede na lumiban ako sa meeting na ito. Naintindihan ko. Kaya gusto mo lang na iwasan si Shirley. Mama, hindi naman sa ganun. Intindihin niyo sana ako. Sige, hindi bale. Tawagan ko si Shirley at ipaliwanag ko sa kanya. Kahit kami na lang ni Kulas ang sumundo sa kanya. Oo, Mama. Ay, oo nga pala. May sinabi si Dondon sa akin. Nainis daw kayo sa kanya. Sino ang hindi maiinis? Wala siyang nasagot sa tinanong ko sa kanya. Ako ang sasagot sa mga tanong ninyo kay Dondon, Mama. Hindi sana ibang tao ang tanungin niyo. Ano? Ang masasabi ko lang, Mama, nanggaling sa mahirap na buhay ang pamilya ni Sheena. Pero hindi lang yun sa pagmamahal ko sa kanya. Ano? Patay gutom ang pinanggalingan niya, kamo? Oo, Mama. Mahirap lang sila. Pero mahal na mahal ko si Sheena. Hindi ko siya gusto. Dahil sigurado na ang kayamanan lang natin ang hinahabol niya. Hindi, Mama. Mabait po si Sheena. Kung sinabi ko na hindi ko gusto, hindi. Kung sabihin ko rin na walang makakahadlang sa akin, Mama, ikinalulungkot ko kahit kayo pa. Ano? Sabihin ko sa inyo, Mama, mag-aasawa na ako. Magpapakasal na kami. Kahit hindi kayo papayag. Ano? Kung kayo ang dahilan na naghiwalay kami noon ni Jane, hindi niyo magagawa yan ngayon. Ronald. Magpapakasal kami ni Sheena. Gusto man ninyo o hindi. Sige. Gawin mo ang gusto mo.
Pero huwag ka nang uuwi dito. Ano? Girl, I need you. I need your love. Ano ang sabi mo, Han? Asikasuhin natin ang mga kailangan sa ating pagpapakasal. Oo. Tayo na lang mag-usap at maghanda sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Saka ako nang sabihin kay Mama kung anong araw ang kasal natin. Han, may problema ba? Hindi na kita ipapakilala sa kanya. At bakit? Basta, pag-usapan na lang natin kay Itay mo ang gagawin natin. Saan mo gusto na magkasal tayo? Han, minsan lang na mangyari ito. Pero naintindihan kita. Kahit sa huwes o kaya sa mayor lang. At kahit 2 ninong at ninang lang. Sige. Ang importante ay makapagpakasal tayo. Pero papayag kayang Itay mo? Sa simple lang na kasal natin? Huwag mo nang problemahin yon. Kung ano ang ikasasaya ko at ikabubuti para sa atin, mabuti na rin para sa kanya. Sabihin ko sa inyo ang totoo. Pero huwag kayong mag-alala. Walang magagawa ang Mama na paghiwalayin kami ni Sina. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko gusto ang maulit-uli ang ginawa niya noon sa amin ng nobya ko. Nakialam at pinaghiwalay kami. Ano? Sa pagkakataong ito, hindi ako papayag na masira pa ang relasyon namin ni Sina. Pero paano yan, iho? Masasaktan ang mama mo. Hindi naman maganda kung ayaw ng mama mo kay Sheena na maging bahagi ng pamilya nyo. Dahil mahirap lang ang buhay namin. Baka naman magiging kawawa lang ang anak ko. Hindi ako papayag ang ganyan, Itay. Kung itakwil man ako ni Mama, wala akong pake. Dahil may sarili akong pera. May trabaho ako at may kunting negosyo. Ronald, Kahit wala akong manahin sa kanya, kung yan ang gusto niya, ay wala po akong pakialam. Basta hindi lang kami maghiwalay ni Sina dahil mahal na mahal ko siya. maraming salamat kung ganon. Dahil ayaw kong magdusa ang anak ko. Alam ko po yan. At wala na akong pakialam. Kahit itakwil ako ni Mama, sige itakwil lang niya ako. Basta kasama ko lang ang minamahal kong babae. Paano yan? Magpapakasal kayo na hindi payag ang ina niya? Ipinaliwanag ni Ronald kay Itay ang dahilan. At ano naman ang plano niyo? Mahal ko si Ronald, Glory. Ang importante sa akin ay kaya niya akong ipaglaban at ang aming relasyon. Iyan ang kailangan. Kahit sino pa ang kumontra na sabi nila, ay kaya kanyang ipaglaban ni Ronald. Diyan nga ako bilib kay Ronald. Kaya niya akong ipaglaban. Pero ano kayang mangyayari kung makasal kami na hindi pumayag ang mama niya? Siguradong magagalit yun. Paano kung itakwil na anak si Ronald? Ano naman ang magagawa natin? Para akong nagsisisi. Ano? Nag-away sila na mag-ina dahil lang sa akin. Hindi mo na yan problema. Alam ko ang dahilan. Dahil ayaw ka niya. Dahil ang akala niya, ang kayamanan lang nila ang habol mo.
Bakit nandito ka pa, ha? Akala ko, pinuntahan mo na ang babaeng hampas lupa para makisama sa kanya. Bakit, Mama? Kaya ninyo na itapon ako na anak ninyo? Kung ituloy mo, nasuwayin ako. Mama, mahal ba ninyo ako na anak ninyo? O kaya ang kayamanan ninyo ang importante sa inyo? Ano? Alam ko naman ang dahilan na kayo ang pipili ng mga pangasawa ko. Gusto nyo ang matutupad. Ha? Mama, hindi na ako nagsalita ng pinaglayo nyo kami ni Jane. Pero ngayon, hindi na ako papayag. Anong ibig mong sabihin? Talagang suwail kang anak dahil lang sa babaeng yon. Mama, pakiusap. Pabayaan na lang ninyo ako. Buhay ko ito. Talaga bang ipinipilit mo ang gusto mo? Kahit na itakwil pa kita? Kung diyan kayo masaya, wala na akong magagawa. At huwag sana ninyong kalimutan ang nakaraan, Mama. Ha? Kung iisipin, parang mauulit na naman ang kwento na sabi nila. Girl, I need you. I need your love. Parang may malaking bato na bumara sa dibdib ko sa sinabi na yun ni Ronald sa akin. Naintindihan ko ang gusto niya at ang ibig niyang sabihin. Pero kung ipilit niya ang gusto niya, kung ano ang sinabi ko, yun dapat ang sundin. Nakaalala na tumawag si Shirley. Akala ko ba'y nagalit siya? Hello, Shirley, iha. Hello, tita. Kumusta na kayo? Mabuti naman, kahit may problema. At ikaw, kumusta ka naman? Akala ko nagtampo ka na. Hindi naman. Medyo nasaktan lang ako sa pagbigo ni Ronald sa hiling ko. Naintindihan mo sana, iha. Hindi bale. Marami pang araw na nandito ka. Opo, tita. At naisip ko na wala akong karapatan na sasakit ang loob ko dahil wala naman kaming relasyon. Sige. Kung may oras ka at pumunta ka lang dito sa bahay, ha? Opo, tita. Oh, at saan ka naman nakatira? Nag-check-in pa ako dito sa hotel. Sige. Pasensya ka na, iha. Walang anuman. Tatawag na lang ako ulit pag pupunta na ako dyan sa inyo. Bye. Bye! Akala ko nagalit na si Shirley. Ay, pero si Ronald ang problema. Sa palagay ko, hindi ko mahadlangan ang plano niya. Paano ko kaya makikita ang babae na sinasabi niya ang pakasalan niya? Si Dundon. Pilitin ko na maihatid ako kung saan ko mahahanap ang patay gutom na babae. Ang venue lang ng resepsyon ang kulang, Han. Oo, pero konti lang naman ang bisita natin. Ay kung ako, kami lang ni Itay at Glory. Ano? At ang pares na ninong at ninang. Pares din ang kinuha ko. Ang isang ninong at ninang sa binyag. Yung mga kaibigan mo? Oh, at mga ilan lang na kasamahan ko na engineer. Ganun ba?
Marami na tayo. 30 na. Okay na yun. Pero ang mama mo, Ipaalam ko sa kanya. Isang araw bago ang ating kasal. sigurado, masakit ang kalooban niya. Wala akong magagawa, Sheila. Kung talagang mahal niya ako, dapat lang napayagan niya ang alam ko na mabuti para sa akin. Dahil hindi na ako bata na gaya noon. Nahawak niyang lahat ng kilos ko. Talagang hindi ko makontak ang dundun na yun. Paano na kaya? Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Mag-uutos ako ng lihim na sumubaybay at sundan si Ronald. Kailangan na makausap ko ang babae na sinasabi niya bago ang kasal nila. May tawagan nga ako na tao. Alam ko na siya ang makatutulong sa akin. At maghanda ako ng malaking halaga. Gaya ng ginawa ko noon kay Jane. Bilhin ko ang pag-ibig niya. Okay lang sa'yo ang venue ng resepsyon? Oo. Ano pa sana ang hahanapin ko? Mabuti naman kung ganun. Sorry ha, pero hindi maalis ang pag-aalala ko. Bakit? Ang mama mo, ano kayang gagawin? Kung malaman na talagang ikinasal na tayo. Alisin mo yan sa isip mo dahil wala siyang magagawa. Pero, Kaibigan noon ni Papa ang judge na magkakasal sa atin. Kaya wala nang magagawang mama. Dumaluman o hindi, walang problema. Basta matutuloy ang kasal natin. Period. Mabuti naman kung naayos na ang lahat. Pero ang tanong, alam na ba ng mama ni Ronald ang lahat? Itay, hindi pa. O sige, siya na ang bahala. Kung ano ang plano para makadalo ang kanyang ina. Kaibigan pala ni Papa ni Ronald ang huwes na nagkasal sa amin. Mabuti naman kung ganon. Kaya walang magawa ang ina niya. Dahil nasa tamang edad na si Ronald. Tama ka dyan. At alam mo, Itay, masaya ako dahil ipinaglaban niya ang relasyon namin. At nakahanda sa anuman na gawin ng ina niya. Na kahit daw itakwil siya. Basta hindi kami maghihiwalay. Masaya rin ako para sa inyo. Mabuti naman kung ganyan. Tama naman ang sinabi niya. Bakit? Wala bang karapatan na magmahal? Anak, tatandaan mo, lahat tayo ay may karapatang magmahal, mayaman man o mahirap. Kagaya ko rin, Itay. Dahil ba sa mahirap ang buhay ko? Wala ba akong karapatan na magmahal? Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayang pinamagatang Wala ba akong karapatan na magmahal? Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon, Lubimin Aquino Sr. Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center, inahandog sa inyo ng #1
and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. How I cherish those moments.